Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa katuwang natin. Palagi nating katuwang dito sa ating daily devotion, si Brother Alvin. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At hello kay Luisa, Rosario, Virgie, Tony, Glenda, Josefa, Maria, Mariah, Sunny, Emily, Susana, Abelardo, Jean, Loie, and Ruth. So, salamat po sa inyo na lagi ko nakikita dito sa ating comment section. At I hope malaking tulong sa inyo yung ating mga devotion. So, tuloy po natin yung Encounter God na theme, life-changing moments. Now, marami na tayo natalakay, no? Enkwentro ng Diyos kay Noah, kay Saul of Tarsus, kay Paul, Apostle Paul, then kay Elijah, kay Isaiah, at marami pang iba. Now, tingnan natin yung encounter ng Diyos kay Jonah, Prophet Jonah. Ito yung isa sa kakaiba sa lahat. Sabi po rito, basahin ko na lamang po sa Tagalog. Nagsalita ang Panginoon kay Jonas na anak ni Amitay. Sinabi niya, "Pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lunsod, at bigyan mo ng babala ang mga taga roon. Dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan." Pero tumakas agad sa Panginoon si Jonas at nagpa siyang pumunta sa Tarshish. Pumunta siya sa Joppa at nakakita siya roon ng barkong paalis papuntang Tarshish. Kaya nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko kasama ng mga tripulante at ng iba pang mga pasahero upang tumakas sa Panginoon. Si Jonah yung bukod tangi sa lahat ng pinag-aaralan natin na naengkwentro ang Diyos. Pero ang response niya, tumakas mula sa presensya ng Diyos. Magpakalayo-layo mula sa presensya ng Diyos. Now, bakit po? By the way, si Jonah, kung hindi nyo kilala si Jonah yung kinain ng malaking isda. Lumubog yung, bago lumubog, binayo ng hangin at ng bagyo yung bangka, tapos siya yung tinapon. Kinain siya ng malaking isda. So, that's the story of Jonah. Now, bakit ayaw niya ba sa Ninive? Bakit ayaw niya pumunta sa Ninive? Well, yung Ninive kasi, isa ito sa kaaway ng Israel at masamang lungsod ito na kinamumuhian ni Jonah. Pinapapunta siya doon ng Diyos. Jonah, pumunta ka doon sa Ninive. Bakit? Kasi, bigyan mo sila ng babala para hindi ko sila puksain. Hindi ko sila gunawin. Si Jonah po, ang gusto niya, gunawin sila ng Diyos. Kaya ayaw pumunta ni Jonah sa Ninive para magmisyon. So, yun yung mentality niya. No? Kailangan ilugar natin yung sarili natin sa kalagayan niya. Galit na galit siya sa Ninive. Ayaw niya sa Ninive. Gusto niya yung Ninive hindi magsisi sa kanilang mga kasalanan at dumating yung time na puksain sila ng Diyos. So, that was what's going on during this time. Now, dito po sa teaching natin ngayong umaga, God is gracious, compassionate, slow to anger, and rich in love. Yan po yung madalas na kapahayagan. Hindi po ito minsan sinabi sa Biblia, sa Psalm 145:8. Ito po ay simulat sa pulpa lang sa Old Testament hanggang sa kahuli-huli ng Old Testament. Laging binabanggit ito. Kasi ito po ang kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. God is gracious, mapagbiyaya, compassionate, maawain, mahabagin, slow to anger, matagal magalit, and rich in love, punong-puno ng pag-ibig. Si Jonah po, alam niya na si God, ganong klaseng Diyos siya. Kaya ayaw niyang pumunta sa Ninive kasi pag nag-preach siya doon, sinabihan niya yung mga tao na magsisi, alam niya na patatawarin sila ng Diyos. Because God is gracious, compassionate, slow to anger, and rich in love. At yan din po yung Diyos na nararanasan natin araw-araw. Mapagbiyaya. Isipin niyo po, para tayong hindi naman nalalayo yung mga ugali natin sa mga Ninevites. Madalas din tayo nagkakasala. Pero yung Diyos, hindi naman siya yung Diyos na pag nagkasala ka, palo agad eh. Diba? May mga magulang kasi na ganun, pag nagkagawa ng mali yung anak, palo agad, no? Masyadong abusado. Pero yung Diyos natin, hindi ganun eh. Kada mali mo, pinapalo ka. Hindi naman eh.
Because God is gracious, mapagbiyaya, mahabagin, compassionate, slow to anger, matagal magalit, and rich in love, punong-puno ng pag-ibig. Isang bagay na pinagpapasalamat natin sa Diyos na alam ni Jonah kaya ayaw niyang pumunta sa Nineveh. Now, pangalawang katuruan po natin ngayon, God encounters us for missions. Kung paanong inengkwentro o kinatagpo ng Panginoon si Prophet Jonah para sa misyon, ganun din po tayo ngayon. God encounters us for missions. Alam mo ba na ikaw ay isang missionary? Pag ikaw nakakilala ka sa Panginoon, nagsuko ka ng buhay sa Panginoong Jesucristo, you surrender your life to Jesus, automatic missionary ka na agad. Hindi pwedeng hindi ka missionary kasi kung nagsuko ka talaga ng buhay mo sa Panginoon, ibig sabihin susunod ka sa Panginoong Jesucristo, isa sa pinaka-importanteng utos niya is to make disciples. Ibig sabihin nun, hatakin mo yung mga tao sa paligid mo palapit sa Panginoong Jesucristo. Hindi lang ikaw ang makakilala sa Panginoon, hindi lang ikaw ang makatagpo ng kaligtasan, pati yung mga membro ng pamilya mo at mga kaibigan, dala-dala mo sila sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Naengkwentro natin si Jesus. Nakatagpo natin si Jesus. Nakakilala tayo sa ating Panginoong Jesucristo for missions. Hindi pang sa atin lang yung kaligtasan. Kasama talaga yung mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan, hinahatak natin sila palapit sa ating Panginoong Jesucristo. Now, pangatlo po, here's the problem. We often do the opposite of God's will. Alam na natin na dapat nagiging mabuti tayong testimony. Halimbawa, pag tinitingnan tayo ng mga membro ng pamilya natin, mga kaibigan natin, dapat ang nakikita nila si Jesus Christ kasi naging Kristiyano ka na, naging mananampalataya, naging tagasunod ka ng Panginoong Jesucristo. Pero may pagkakataon na imbis na sundin mo yung kalooban ng Diyos, ang ginagawa mo yung hindi kalooban ng Diyos. You're doing the opposite. Now, hindi natin pwedeng husgahan si Jonah ng ganun-ganun na lang. Kung si Jonah, he's doing the opposite of what God wants. Si Jonah, pinapapunta sa Nineveh. Pero ang response niya, verse 3, ang bilis. Sabi dito yung utos, pumunta ka agad. Ibig sabihin, mabilisang pagsunod. Pero, sa verse 3, sabi dito, pero tumakas agad sa Panginoon. Meron siyang mabilisang pagsuway. He's doing the exact opposite of what God wants. Alam niyo po, dito sana yung journey ni Jonah. Mula rito sa Israel, siguro malapit sa Joppa, papunta siya dito sa Nineveh, Nabi Yunus, sa Mosul, sa Iraq na to ngayon, sa panahon ngayon. Yan yung city na yan. Tingnan natin. Yan yung ancient city ng Nineveh. Yan. Tinatawag tong Nabi Yunus ngayon. Ibig sabihin, Prophet Jonah. Diyan siya pinapupunta ng Diyos para magsisi itong Nineveh. Pero, teka lang, tinan nyo, ang layo pala nito, no? Lakad lang to mga kapatid, no? 262 hours. So, kung 10 hours a day ka maglalakad, that's 26 days mula rito. 26 days kang naglalakad. Diyan ang punta niya, mula rito, papunta rito, sa Nineveh. Pero anong sabi rito sa Bible? Sa Nineveh siya pupunta, pero tumakas sa Panginoon, papunta sa Tarshish. Saan ba yung Tarshish? Yung Tarshish po, marami pong theory dyan. One is here, in Cilicia, sa baba ng Turkey. Yung isa naman, sa Tunisia, sobrang layo na nito, no? Carthage. Mula rito, kasi naglayag siya nagsumakay siya ng barko So, ito yung Tunisia. Sobrang layo na, di ba? Yung widely accepted na mga scholars kung saan dapat pupunta si Jonah ng mga panahon na ito, saan siya tatakas, dito pa sa baba ng Spain. Ito yung Spain, dito pa sa area na to. Sobrang layo, di ba? Ganyan yung pagtakas ni Jonah mula sa kalooban ng Diyos. Exact opposite. Papunta ng east, sabi ng Diyos. Go eastward. Ang ginawa ni Jonah, pumunta siya sa west. Punta siya sa Spain. So, opposite. So, we often do the opposite of God's will. Hindi tayo iba kay Jonah.
Ganun rin po tayo, no? Pinapashare ng Diyos yung mga mahal natin sa buhay para makakilala sila, pero we're not doing that. Para tayo nag-i-illusion na we have all the time in the world. Actually, we don't have all the time in the world. We're running out of time. Maraming pagkakataon sa buhay ko na dapat may sharean ako, hindi ko sharean na hanggang sa namatay na yung tao. Hindi ko pa rin nabahagian ang salita ng Diyos. So, we often do the opposite of God's will, no? And I hope this time we do it right. So, ano po yung application natin sa Jonah chapter 1:1-3? Number 1, be merciful to our family and friends. Marami tayong mga mahal sa buhay, kaibigan, membro ng pamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Ninevites pa sila. Mga taga-Nineveh pa sila sa mga panahon na ito. Alam niyo po ang kailangan natin, maging merciful, mahabagin. Tingnan mo yung asawa mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo na hindi pa nakakilala sa Panginoon. The way God looks at them. Tingnan mo sila kung paano sila tinitingnan ng Diyos, paano sila tinitingnan ng Panginoong Jesucristo. Doon mo makikita na mahal pala sila ng Diyos at gusto ng Diyos na abutin mo sila. Ikaw si Jonah sa panahon natin ngayon. Yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, sila yung mga Ninevites. Pupuksain ng Diyos yan dahil sa kanilang mga kasalanan. Apart from Jesus Christ, there is no salvation. Apart from Jesus Christ, tatanggapin natin sa Diyos galit at puot. Kaya ang kailangan ng mga tao sa paligid natin, Panginoong Jesucristo, kasi siya yung sumalo ng galit at puot ng Diyos para tayo'y maligtas. Siya yung sumalo ng kaparusahan na dapat ay para sa atin. Dapat rin matanggap ng ating mga membro ng pamilya natin, mga kaibigan, yung biyaya ng Diyos na iyon. God is gracious, compassionate, slow to anger, and rich in love. Yun po yung Diyos natin. At tayo po, kailangan din natin maging katulad ng Diyos na mahabagin, compassionate, gracious, rich in love. Pag tinitingnan natin yung mga mahal natin sa buhay, huwag natin silang tingnan na the way we look at them. Let's look at them the way God looks at them. Na merong pagmamahal, may compassion, merong labis-labis na pag-ibig upang sila rin ay makakilala sa ating Panginoon. So let's be merciful to our family and friends. Pangalawa po, let's serve God now. Kailan po ang paglilingkod sa Panginoon? Ngayon. Paano ang paraan? By embarking on a mission. Si Jonah sumakay ng barko palayo sa Diyos. Tayo naman po, we embark on a mission para sumunod sa Diyos. Now, emphasize ko lang yung serve God, no? Marami sa atin ang definition ng service, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako iinom, hindi na ako magbibisyo, hindi na ako magsusugal. Hindi service sa Panginoon, that's for you. Dapat mo lang naman gawin yun kasi para na sa iyo yun. Hindi mo pwede sabihin, paglilingkod ko sa Panginoon. That's not service to God. Dapat mo lang, that's normal, no? Para sa iyo yun. Dapat, kahit di ka pa Kristiyano, dapat hindi mo ginagawa yun, no? Now, service to God is different, no? Ito yung talagang ibibigay mo yung buhay mo sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Sa misyon. Pag-aakay ng mga tao palapit sa ating Panginoong Jesucristo. So number 3 po, let's obey the Great Commission of Jesus and be intentional. Sundin po natin yung Great Commission, yung utos ng Panginoong Jesucristo na disipuluhin yung lahat ng mga bansa, yung mga tao sa paligid natin. And be intentional. Hindi po ito pag nagkataon lang, pag may chance lang na makausap mo sila. No, intentional. Ibig sabihin, plaplanuhin mo, gagawan mo talaga ng paraan. I-date mo sila, ilalabas mo sila, magpapakatino ka, maggaganda mo yung testimony mo para maabot mo sila palapit sa ating Panginoong Jesucristo. So let's obey the Great Commission and be intentional. Para po sa ating discussion, how can you win your family and friends for Jesus? Paano mo sila mawi-win? Practically speaking. Paano mo sila maaabot para sa ating Panginoong Jesucristo? At para naman po sa ating panalangin, Lord, forgive me for not looking at my family and friends the way you look at them. Many of them are lost. I pray that you will use me to reach them for Jesus.
Please save them. From now on, I will be intentional in winning them for Jesus. Enable me to be merciful to my family and friends. Serve you now by being your sent missionary. And be intentional in winning people for Jesus. In Jesus' name. So may natutunan po kayo sa devotion natin ito. Ipaalam nyo po sa comment section below. At kaya po natin sinishare yung mga devotion natin sa pamilya, mga kapamilya natin at mga kaibigan para ma-sharean din sila ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. I-follow up nyo na rin. Pag na-share, napanood mo na ba yung video natin? And let's start a discussion and let's win them for Jesus. So yun lamang po, pagpalain tayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.